Dahil dyan partner, kapanayamin muna natin, mga kasama natin by sa phone na siguro, no ha? Tungkol dito sa eleksyon. Oo, yung pagsisimula ng pagsisimula campaign, ng campaign. election period. Yes, lahat-lahat na tungkol po sa election 2025. Ang ating spokesperson po ng Commission on Elections. Kasama po natin sa linya ng telepono si Attorney John Rex Laujanco. Attorney, magandang umaga po. Good morning! Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Darlene, at sa lahat po ng taga-subaybay ng DWW. Yes, Attorney. Now, kahapon po kasabay ng send-off ceremony ang pagsisimula po ng election period, ano po ha? At para lamang po maging malinaw dahil marami ang nagtatanong, ano po bang pinagkaiba nito sa campaign period? Ako rin medyo nalito dito eh. At ano ang asahan ng publiko sa pagpasok natin sa election period? When you say election period, what is the difference between campaign period po? Opo, una po sa lahat, ang election period ay tinakda ng batas 120 days before the election at tatagal 30 days after. Kaya nga po ito, January 12 hanggang June 11. Ano po yung mga kaganapan, ang maasabihin na natin? Prohibited activities. Una na po, gun ban. Pumasok na po ang gun ban. Bawal magdala ng baril labas ng bahay kahit pa kayo'y may LTOF. Kahit pa kayo may PTC4 kung walang COMELEC exemption. Bawal din po mag-engage ng security services, bodyguard, security personnel, kung wala rin pong exemption mula sa COMELEC. At higit sa lahat po, yung pong tinatawag po natin ng mga transfer ban o yung mga paglilipat-lipat ng mga tao sa civil service nang walang prior permission again from the Commission on Elections. Ito po ay tinalaga ng batas po para mauna yan sa mga paghahanda at ng COMELEC sa halalan. Yun naman pong campaign period for national position, that's 90 days before the election. Ito po for senator, party list, ay magsisimula ng February 11, 2025. Yun naman pong campaign period para sa local position, governor, vice governor, mayor, vice mayor, congressman, member po ng Sangguniang Panlalawigan, Panlunsod, Pangbayan, mas maikli po ito. 45 days before the election po, ito po yung magsimula ng March 28. So sa pagitan po niyan, yung pong January 12 hanggang doon sa mga nabanggit na campaign period, ayon sa Republic Act 9369, mananatili pa rin na hindi kandidato yung mga nag-file po ng COC at magiging kandidato lamang sila dun sa respective day 1 po ng kanilang mga campaign period. So far po, attorney, ano po yung nakuha ninyong feedback mula sa PNP sa pagsisimula po kahapon nung election period tsaka yung pag-arangkada po ng Ganvan at checkpoint? Opo. Okay naman po siya, batay po sa huling pag-uulat, may 4 na po na nahuli ng gun ban. Anong tinignan po namin sila, meron naman po mga lisensya, meron naman po mga permits, kaya lang sila kumuha ng COMELEC exemption, kaya po sila lumabag sa tinatawag po natin na gun ban. Ito po yung Section 31 at 32 ng Republic Act 7166. Ang problema po dito, kasong kriminal po ito, Sir Joel, Ma'am Darlene, may pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, at higit sa lahat po, perpetual disqualification to hold public office. So kung meron po sa kanila na empleyado ng gobyerno o opisyal ng gobyerno, appointed man o elected, matatanggal po siya at wala na pong pagkakataong makabalik unless malift po yung accessory penalty ng perpetual disqualification. Alright, lilinawin lang ho natin yan ha. Hindi lang sa kandidato yan. Tama Even po, sa mga para po civilian para sa lahat, even sa mga taong gobyerno. Tama po? Tama po kayo. Pati nga po dun sa ating mga security agencies na meron din pong na-check kahapon. Apo. Kahit po kayo pinapahintulutan ng ating mga regulasyon, kailangan nyo pong kumuha ng gun ban exemption. May bayad po ba yon, attorney? Opo, maliit lang naman po ang bayad dun pa sa atin po. Pagka government agencies po, wala pong bayad po yan. Kapag ka po mga opisyal, wala rin pong bayad yan. And in fact, nag-full exemption nga po ang COMELEC na hindi na kailangan mag-apply dun sa high-ranking officials. Mula sa Pangulo, Ikalawang Pangulo, Cabinet Secretaries, Justices, Judges, Congressmen, Senator, at iba pa po ng mga ating law enforcement agency. Ang purpose po kasi nito, ang sabi ng COMELEC, hindi naman po tumitigil ang trabaho sa gobyerno, hindi porket pumasok ang eleksyon at ang election period. Tuloy lamang po, nadadagdagan lang ng mga duty sa eleksyon. Yun naman pong bayad dun sa mga kwalipikadong individual, meron din po kasi. Katulad po yung talagang na-assess ng PNP na napakataas ng threat nila, kaya pinapahintulutan sila, pwede pong mag-apply yan. 500 pesos lang po ang bayad. Doon po sa nangangailangan ng informasyon, punta lang po kayo sa website ng COMELEC. Pagpunta nyo po doon sa homepage, may malaking banner po doon ng gun ban. I-click
i-click nyo po at dadaling kayo dun sa page kung saan lahat ng impormasyon, lahat ng kategorya, proseso, pag-apply ay nandun po. Yan, kailangan kasi natin ng information dissemination yan, attorney, kasi yung iba nagmamaang-maangan na walang alam. Ano, ha? So, we really have to help this, ito pong mga paalala ng COMELEC, tayo mga nasa media, isa tayo dapat sa laging nandyan at paulit-ulit kahit makulit, paulit-ulit para wala nang dahilan. Di ba, attorney, no? Tama po, kaya nga po nagmalaki po ang pasasalamat ng COMELEC sa inyo dahil napakalaking tulong po ninyo sa pagbabahagi sa ating mga kababayan ng higit sa lahat, tama at napapanahong impormasyon. Attorney, malapit na ang May 12 elections. Kumusta po ang printing ng ballots? Alam ko nag-umpisa na kayo. Pero ang tanong, paano po yung mga kandidato na na-print na natin ang pangalan sa balota, subalit umatras like si Tito Chavit Singson, balita ko namin ngayon umatras because of kalusugan. Ganun po. So po, tama po kayo. Una po sa lahat, ang pag-atras po o withdrawal ng candidacy ay kailangan personal na gawin. Ito po yung bagay na hindi pwede po ang authorized representative unless po talagang hindi kaya ng kanyang kalusugan. Ang mangyayari po niyan, madali lang po. Hindi na po namin matatanggal ang pangalan, ngunit may kapangyarihan po ang COMELEC na i-declare na stray ang lahat ng boto. So parang administrative action na lang po ito, stray po siya at hindi na po bibilangin. Pero makakaasa po kayo dahil nga nag-imprenta na kami, nandun yung pangalan at pagkatapos po ng eleksyon baka makita nyo pa po yung suma pero yan po ay babaliwalay na as stray vote. Pero kapag hindi pa rin siya na-declare personally sa tanggapan ninyo, considered pa rin yun. Tama po, tuloy po ang kandidatura kasi kailangan po namin personal na makita yung tao na nagwi-withdraw. Hindi po pwedeng representative, hindi pwedeng email, hindi pwede pong pinadalang po sa mail. Kailangan po personal. So paano yun? Pag sinabi niyo umatras, hindi na ako nangampanya, inanalo. Wala po, i-declare po natin at stray nga po ang kanyang boto. Magkakaroon po ng pronouncement ang COMELEC na lahat ng boto na maaring matanggap ng isang kandidato na nag-withdraw, stray po yan at wala na Hindi pong po. visa. What I'm trying to say is nanalo siya pero verbal yung kanyang pag-atras. Hindi siya official. Hindi po. Hanggat hindi po namin natatanggap yung affidavit of withdrawal na notarized at Winner siya. personal pong isinumite. Opo, mananalo. tuloy po yan. Mananalo po siya. Tama po. Alright, sige. Isa pang tanong po, Darlene. Oo. Attorney, meron bang gagawing mahigpit na patakaran ng COMELEC para po mabantayan yung mga campaign spending nitong mga tatakbo like yung mga sa TV tsaka yung mga radio ads po nila? Opo, maraming beses na po natin napatunayan yung mga napadisqualify natin sa overspending. Saan po natin nahuli? Kasi kadalasan hindi nila dinideclare ng tama yung kontrata po na isinusumite ng ating mga media organizations at kasama po na magsusumite sa amin yung mga social media platforms na tumatanggap ng mga kontrata para sa mga campaign ads. So ito po hindi sila makakaligtas kaya nga po nakakatuwa yung ating mga traditional media, mainstream media at pati ngayon social media ay sumusunod dun sa mga panuntunan. Kaya kung ako po dun sa ating mga kandidato ay sumunod po kayo sa expenditure limit dahil hindi po i-risk ng ating mga media entities yung kanilang mga kapangalan para lang po makalusot yung inyong sobra-sobrang pag... So you mean to say, sir, yung kanilang mga social media accounts ay nakapagparehistro na sa inyo? Tama, no? Tama po. Alright. Pero nakikita rin po namin marami po ang hindi nagrehistro. Nako, so dito tayo magkakatalong ito. Paano ang gagawin doon, attorney ng COMELEC? Yung mga hindi nag-comply. Kami po ay may kasunduan sa social media platforms. Ibibigay namin yung mga nagparehistro at imomonitor po nila yung mga kawangis na pangalan po na gagamitin tahasan sa pangangampanya. Katulong po namin sila dahil ang penalty po niyan kapag yung talagang channel ay ginawa para mangampanya, hindi po yung existing na, no? Talagang sinatya, ngayon lang ginawa tapos hindi pinaparehistro, ay talagang ite-take down po namin yan. At kukunin po namin yung ebidensya na ite-preserve nila Facebook, nila Meta, nila Google at gagamitin po namin yung ebidensya pan-disqualify doon sa kandidato. Nako, alam ko medyo mabilis sa inyo ngayon ang disqualification na sorry ho, kung ikukumpara ko sa mga nakaraang mga panahon, parang ang dami nyo na hong na-disqualify. Nakausap namin nung last time si Chairman George, sabi niya may mga na-disqualify na. Hindi nagbibiro ang COMELEC ngayon, ano ha? Anyway, Attorney John,
paano makakatuwang ng poll body ang publiko sa pagbabantay sa mga lalabag ng kandidato? Kasi lagi niya yan ang nagiging problema, di po ba? Yung magsusumbong si yung halimbawa yung isang ordinaryong tao dito po sa mga halimbawa vote buying. Tama ho, di ba? Tama po. Paano po ang gagawin ho ng COMELEC po? Paano kayo makakatuwang? Paano mabilis? Yung mabilis ba? Nako, pinadali po natin since 2022, no? Binubuksan po natin ang ating social media channels, binubuksan natin ang ating email, binubuksan ang telepono. Ipadala nyo lang po yung insidente, yung lugar, sino involved, saan namin makikita at saan kami makakakuha ng ebidensya. Pero sandali, sir. Umasa po kayo. Attorney John, paano yun? Nakakatakot. What if anonymous? Kasi siyempre, kung Naku, ibibigay wala ko pangalan ko, baka naman ako yung balikan. Naku, wala pong problema. Hindi po namin nire-require na ibigay ninyo ang pangalan sa amin. Ang kailangan lang po yung detalye. Bakit po? Napatunayan po natin since 2022, 2023 na anonymous, pinananatili namin confidential ang inyong formasyon. Alam po namin ang sitwasyon ninyo na maari kayo malagay sa alanganin, nangangambat, natatakot. Kaya nga po papawiin natin yan. Ililihim po natin. Kung ayaw nyo pong i-disclose ang pangalan nyo, wala pong problema. Tulungan nyo lang po kaming makita kung saan namin sila mahuhuli, saan makukuha ang ebidensya. COMELEC ang mag-iimbestiga, COMELEC po mangangalap ng ebidensya, COMELEC ang magsasampa ng kaso. Pangako po namin Now, yan. may itatanong sa yung napaka-importante si Darlene ngayon. Kasi usong-uso ngayon yung e-wallet eh. Oo. Alright. Darlene, ikaw nga Yan magtanong kay parang sobrang ng digital ngayon, Attorney John Rex. May means po ba ang COMELEC? Paano po matitrace yung mga money transfer ng kandidato patungong botante gamit po yung e-wallet? Kasi 11 up na din ang vote buying challenge yan, challenge yan sa inyo. Kasi, siyempre, minsan, hindi naman totally yung pangalan ng kandidato. Oo. Pwedeng yung kanyang mga julalay. Oo. Tama po. At nakakatuwa rin po dito dahil since 2019, katuwang po namin yung mga online platforms na yan, pati na rin po ang Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council. May ginawa pa nga po silang bago nung 2023 Barangay Nesk Elections. Una, naglabas po ng sirkular ang BSP na nagsasabing lahat silang na platforms, GCash, Paymaya, pati yung mga banking platforms ay obligadong i-monitor yung mga transaksyon. Ano po ang tawag nila dyan? Suspicious multiple transactions. Na biglang dumadami, cash in, cash out. Wala naman dating ganito. Biglang sa isang lugar, halos pare-parehong halaga. Aha. Obligado po silang i-preserve ang ebidensya. Tapos isa yung pangalan, na Tama nagpapadala. Alright. Tama po, na hindi naman dating nangyayari. Ikalawa, yung mga merchants po kasi nila, identified nila yan. So ito, mga hindi merchants pero tuloy-tuloy. Pangalawa, nireduce po nila yung cash in at cash out. Pati na rin po yung napakalalaking transaction ay binawasan nila. At ang pinakamaganda po sa lahat dito, they have the means to identify yun nga pong sinasabing suspicious multiple transactions and they can preserve the evidence for COMELEC. Ang nangyari po dito kung inaakala ng mga gagawa ng masama na yan na makakaligtas sila at anonymous, mali. May digital footprint, may digital evidence po na mas madali i-preserve kapag dyan ang ginamit nyo. May mga naaresto na, Attorney, sa mga nakalipas na election. 2023 elections po, masasabi po natin na hindi na abuso ang platforms dahil alam nilang binantayan sila, reduce ang cash in and cash out, at binantayan po yung malalaking transactions. Lahat po yun ay readily available sa COMELEC ang information. That includes bank transfer, attorney? Dalot via QR code ang pagdalhan? Tama po kayo kasi nga po pati po yung kanilang transactions nakamonitor pati Anti-Money Laundering Council. Alright. So nababantayan po lahat. Okay. So sa paalala po sa mga gagawa pala. Sorry po, attorney. Nalito ako kasi natanong sabi mo kasi parang gagawa, parang magkatunog kasi yung mga gagawa po diyan, ingat po kayo. Anyway, attorney John, ang galing mo. Mas magaling ka dun sa ayoko na magsabi. Ano ang paalala nyo ngayon, Attorney John, sa mga botante natin? Opo, patuloy lang po ninyong kung dati po sinasabi, bantayan ng COMELEC. Ngayon po hindi, iniimbitahan po namin kayo, samahan niyo po kami sa paganda. In fact po ngayon, Sir Joel, Ma'am Darlene, papunta po ako sa Binyan Warehouse. Okay. Dahil ngayon din po, ila-live test namin yung programa ng ACM, yung Automated Counting Machine, Alright. yung Consolidation and Canvassing System at yung online voting. Ipapakita po namin sa publiko live, Sandali. na live stream po ito kung paano itetest at masiguro natin yung certification po. Kayo lang ba or allow the media? Meron po
Nung sinabi ko media, Attorney? naputol siya. Attorney. Pero ina-live, partner. So, Live ibig sabihin, stream. Talaga makikita sa ng Facebook tao ba? page ng Comelec, Alright. mapapanood. Para sa huli na lang, sige, pakitawagan si Attorney John. Mas magaling to kaysa yung dati. Hayaan na natin siya. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Very kasi siya eh. Oo. Yung passion niya sa trabaho niya, ginagawa niya. Hindi ito, para passionate eh. Yung ba, alam niyo kasi, mayroon yun lang naman ito. Nagsasabi lang ako ng totoo. Di ba? Nagsasabi lang naman ho ako. Tapos yung iba dati, yung dating mga, mahirap silang kausapin, tawagan. Parang iwas sa media. Si Attorney John Rex, basta siya eh. available siya, Available siya, pwede. Oo. Gusto ko tong taon to. Sana hanggang sa, diyan ka na magretiro, sir. At kung hindi ka man magre-retiro diyan, maging isa kang commissioner. Yan ang pangarap ko sa iyo. Nandiyan na. Yung pangarap ko sa kanya, commissioner Yan na. sa susunod. Hindi muna, spokesperson muna tayo. Sir, muli, so pupunta kayo ng Binyan. Opo, ila-live test po natin yung source codes po ng automated counting machine, Okay. ng consolidation and canvassing system at ng internet voting sa publiko, naka-live stream po, nang makita po natin meron bang vulnerabilities at kung sakali po mapatunayan natin na tama, gumagana lahat secure, nandyan pong international certifier, yung ProBNB ng Alabama, USA, sila po ang magseselyo ng ating programa. Wow, very good. Pero para sa mga botante, sir, yung hinihiling namin, ano hong pakiusap nyo? Ano ho yung paalala ho ninyo? Gusto nyong sabihin po para sa aming mga botante po? Una po sa lahat ay humihiling po kami ng pangunawa dahil ngayon po napakaraming checkpoint. Ito po ay para sa kaligtasan nating lahat. Sana po humihiling kami na unawain po ninyo at makisama po tayo sa checkpoints po na yan. Ikalawa, yun nga pong paghahanda, samahan ninyo po kami. Naka-live stream po lahat ginagawa ng Comelec. Hanggang gustong-gusto po namin yan, nasamahan niyo po kami. At higit sa lahat po, pag naman po napapatunayan niyo kami na pinagtatrabahuhan po namin ng maayos na halalan, bukod po sa sana pagkatiwalaan niyo pong ating proseso, nasa ating kamay na po ang responsibilidad. Pumoto po tayo ng responsable, pumoto po tayo ng tama. Dahil ang eleksyon po, hindi po ito para sa Comelec lang, hindi po ito para sa kandidato lang, para sa ating lahat po ito. Alright, Attorney John, naka-live streaming kayo via Comelec, tama? Comelec. Tama po, sa YouTube at Facebook po. Hindi, tinatanong ko kasi isi-share namin sa aming Facebook Live and YouTube din para makita ng ating mga listeners, no? Anong oras magsisimula yung live salamat streaming, Attorney? Anong oras? Alas 9 po namin sisimulan, pero baka mga 9:30 po ang simula nung live Sige. test po. Abangan po namin at maasahan nyo na isi-share po namin ito sa aming Facebook Live at sa aming YouTube para makita ho ng ating pang mga kababayan, no? Thank you so much for your time, sir. Maraming Commissioner, salamat Commissioner, po. Mabuhay ang spokesperson pala. Spokesperson muna. Thank you, Sa Attorney aming John Commissioner. Rex. Thank you, Attorney John. Mabuhay ka.